Una sa lahat ay magandang umaga po sa inyong lahat, siyempre relative sa ating Diyos at sa mga kapatid natin, mga kaibigan, mga kamag-anak na sa oras na pinaglalaan ng panahon upang patuloy na sama-sama pa rin na magawa ang kalooban ng ating Diyos, lalo higit sa pagkakataon to na tayo ay makikinig ng kanyang salita. At siyempre, ang lagi kong dalangin at unay pasasalamat na tayo ngayon ay naririto, binigyan ng kagalingan sa ating mga naranasan, nakaramdaman, at ang dalangin ko rin sa mga kapatid natin na sa ngayon ay nakakaranas ng karamdaman, ang patuloy na pag-ipo ng Diyos, ang kagalingan nagbubuhat sa Kanya, ang patuloy nating panghawakan. Kaya pangkalahatan, ang nais ko po na maging nadalangin lagi sa Diyos ay nasa mabuti tayo lahat ng kalalagayan, hindi lamang pisikal, kundi lalo higit yung spiritual nating buhay. Sa umagang to, maganda po yung patuloy na tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na tayo ay makatanggap ng kanyang salita. Actually, pag tinignan natin yung sistema ngayon o yung nangyayari sa paligid, every time na tayo gusto natin makapakinig ng mga mensahe ng Diyos, available lagi. Anytime. Ang kailangan lamang, magkaroon tayo ng connection, ng internet. At siyempre, iba pa rin yung pagkakataon na tayo ay personal na nakadadaho dito sa bahay-sambahan kasi ito yung layunin ng Diyos. Kaya mayroong templo na kung saan tayo nagsasama-sama upang patuloy na makapag-fellowship at makapakinig na sama-sama ng salita ng ating Diyos. Alam niyo po, every time na tayo pumupunta sa bahay-sambahan, every time na tayo dadalo, wala tayong iniisip o ninanais kundi ang magawa natin ng the best para sa Diyos. Di ba? Yung magawa natin yung the best. Yung tayo makapagpuri, makaawit sa Kanya, yung tayo makapanalangin, makapag-offer ng ano man yung pwede natin dalhin para sa Kanya, na ang lahat ng gusto natin yung the best ang magawa natin. At yun naman talaga ang pinakanaisin ng Diyos. Yung kung ano yung the best na pwede nating may offer sa Kanya, magawa para sa Kanya, yun ang nais na nais talaga ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy na tayo bibigyan ng paunawa ng ating Diyos dun sa gawin natin yung the best na pwede nating magawa. Hindi ba yung pwede na yan? Hindi ba yung, basta ako yung makasambalan, okay na yun, di ba? Kundi yung the best na talagang patuloy na nais ng Diyos ay maging kaluguran niya. Sabi nga, hindi satisfied ang Diyos doon sa tinatawag na malagihay o yung mediocre na pagsamba. Ang gusto niya, yung hindi karaniwan lang, hindi talagang pinakamataas na level ng pagsamba. Sabi nga sa Apokalipsis, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, ay susuka kita. Ibig sabihin, ang gusto talaga ng Diyos ay mainit. Yung the best na pwede nating magawa. Sa umagang ito yung pagkakataon natin. Sabi nga rito sa mensahe ngayong umaga na magawa natin yung the best para sa Diyos. Ito yung opportunity para sa atin na kapag inisip natin ang gawin yung the best, ano man yung meron tayo, kakayanan, talento, magagamit natin yon ng lubusan. Kapag tayo may talento ng pag-awit at gusto nating magawa yung the best para sa Diyos, aawit tayo ng matindi para sa Diyos. Di ba? Kung gusto natin na makapagsamba sa Diyos, makapagpuri sa Kanya at magawa natin yung the best, mararanasan natin yon sa ating buhay. Kung paanong tayo sumasamba ng buong puso, ng buong kagalakan, at tayo mismo ay nararanasan natin yan at napatutunayan na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi sa ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:31, whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ibig sabihin, sabi rito, ano man ang ating gawin, kahit nga tayo kumakain o umiinom, lalo higit sa panahon na tayo sumasamba. Ang sabi rito, gawin natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, para kaluwalhatian ng Diyos, dapat yung the best ang magawa natin.
At ang isa sa nakatutuwa na ipinapaunawa sa atin ng ating Diyos, gusto niya na magawa natin yung the best para sa Kanya. Pero sa paghiling niya yon, sa utos niyang iyon, pinagpapala naman niya tayo. Hindi naman niya sinabi na magbigay tayo sa gawain, hindi niya tayo pinagpala. Diba? Hindi niya tayo hahanapan ng mga bagay na wala sa atin. Ganun yung justisya ng ating Diyos. Kaya sabi, kung hindi ka tumanggap, ay wala. Diba? Kaya kung tayo may mga tinanggap mula sa Diyos, ibalik natin yung the best para sa Diyos. Yung buhay na meron tayo ngayon, yung the best ng buhay natin, ang nais ng Diyos ay patuloy na mailaan natin sa Kanya. Sa umagang ito, ang ating pag-aaral ay patungkol pa rin dito sa ating tema. Bagaman ang tema na ating hinalawan ay nakatalala lang doon sa verses 6 to 7 ng chapter 2 ng Colossus. Sa oras nito, ang ating pag-aaralan ay yung buong chapter 2 ng Colossus. Na kung saan dito ay sinabi doon sa ating tema, so then, just as you receive Christ Jesus our Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Ito yung dalawa na kung saan ay sinasabi ni Apostol Pablo na dahil tayo ay mga tumanggap kay Kristo, anong sabi rito? Tayo ay patuloy na mamuhay na may pakipagkaisa sa Kanya, lumalago sa pananampalataya, nagpapasalamat sa Diyos. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo dun sa verses 6 to 7. At ang katuwaan natin dito, dun sa sinasabi ni Apostol Pablo na dapat natin gawin, in-explain niya simula dun sa verses 8 hanggang katapusan 23 kung paano magagawa natin ang lahat ng ito. Kaya sa umagang ito, mayroong tuturo sa atin muli ang salita ng Diyos kung paano magagawa natin sa ating buhay yung tema na pinalalakaran sa atin ng ating Diyos. Yung una, na nakatala dito sa verses 6 to 8, doon ay nakahalaw yung sinasabi na maging malaya tayo sa pandaraya. Be free from deception. Anong kaugnayan ito doon sa sinabi ng Apostol Pablo na dahil tayo ay tinanggap na natin si Kristo, isalig natin ang ating buhay sa Kanya at tayo lumago sa Kanya, ano yung kaugnayan itong para magawa natin yun? Dapat malaya tayo sa pandaraya ng kaaway. Ang sabi dito, yan ang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakipagkaisa sa Kanya. Alam niyo po, napakahalagang mensahe dito sa atin ng mga Kristiyano, dito sa mga talatang ito na binanggit. Ang sabi dito, yung kung tayo tumanggap kay Kristo, napakahalaga nung tayo magpatuloy na nakasalig sa Kanya. Diba? Ang claim natin, diba? Ang claim natin lagi, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, pero para kay Apostol Pablo, para ito yung mahayag ng may katotohanan at mapatunayan, dapat tayong patuloy na nabubuhay. Yung ating buhay ay nakasalig sa Diyos. Dalawang bagay lamang naman ang ating pwedeng pagpilian dyan. Kapag tayo tumanggap kay Kristo, dapat tayo nakasalig kay Kristo ang buhay. Na kung hindi ganon ang nangyayari, isang bagay lamang ang kabaliktaran nun. Sa mundo tayo nakasalig. Dalawa lang naman kasi sa good and evil. Di ba? Kung tayo ay tumanggap kay Kristo, dapat nahilan doon sa tinatawag na buhay na mabuti. Hindi masama. You are either or we are either for Him or against Him. Dalawang bagay lang yun. Dalawang bagay lamang na dapat ay makita natin na kung tayo hindi sa Diyos, kanino tayo? Di ba? Dito specifically na tinukoy ni Apostol Pablo na kapag tayo nasa Diyos, yung una na sinabi niya, dapat tayo rooted sa Kanya. Nabanggit na natin nung nakaraan na hindi natin pwedeng sabihin tayo na kay Kristo, pero yung ating pananampalataya, buhay, ay hindi nakasalig sa Kanya. Di ba? Nadadaya tayo doon. Yung deception nasa sa atin, na akala natin tayo na kay Kristo, pero tayo pa kayo wala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung tayo ay in Him o kay tayo na kay Kristo, rooted and built up
dapat tayo kay Kristo. Pangalawa, strengthen in the faith as you were taught. Yung itinuturo sa atin lagi na salita ng Diyos, tayo patuloy na nagtutumibay, lumalago sa pananampalataya. Di ba? Dapat ito yung ating nararanasan. Every time na tayo ay dumadalo sa mga gawain, tayo natuto, nakapakinig na salita ng Diyos, dapat ang naging bunga nito, tayo na palalakas sa pananampalataya. Napasisigla sa ating pananampalataya. Dahil dito, sabi ng Apostol Pablo, and overflowing with thankfulness. Ang sabi ron, yung buong tema na ating 6 to 7. Kaya makakita nyo kumpleto. At kapag sinabi natin rooted, nakakapit sa pundasyon, ibig sabihin nun, stable. Matatag. Kaya mahalaga yung nais na tukuyin dito. Sabi rin, the only way to live in Him ay yung dapat maging stable tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng pahapay-hapay tayo. Dapat maging matatag tayo, stable. Hindi dahil dun sa ating sarili, hindi dahil dun sa kung ano yung meron tayo, kundi ang ating pagiging matatag ay dahil sa Diyos na nagtatayo sa atin. Sa kabila na meron tayong mga nararanasan na pagsubok sa ating buhay. Alam naman natin lahat ang katuruan na kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, kaya tayo nakakaranas ng mga pagkakaramdaman, ay upang tayo patatagin sa pananampalataya. Hindi upang ahinain ang ating loob. Yun ang layunin ng Diyos. Sabi rito, sabi niya ni Apostol Pablo, to be strengthened in faith. At paano nangyayari yun? Paano tayo lalakas sa pananampalataya? Siyempre, unang-una, yung pakikinig ng salita. Diba? Ang salita ng Diyos ang ating tinanghahawakan. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ikay pagagalingin ko, by faith, gagaling tayo. Yun ang sabi ng Diyos. Sa Roma 1:16-17, sabi rito, hindi ko ikinahihiya magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Alam niyo po, sabi nga napakahalaga, pagganang sabi nga, ang teaching ng patungkol sa faith o yung tungkol sa pananampalataya ay iyan ang isa sa pinaka-basic. Kasi diyan tayo lahat nagsimula. Yung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos at tayo na ng palataya kay Kristo. Na dahil doon sa pananampalatayang yon, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Diyos. Kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, nangyayari sa atin na tayo ay rooted in Christ. Hindi tayo nakatingin sa mga bagay na mga nawawala. Hindi nakasalig ang ating kapanatagan dahil tayo may pananalapi. Hindi nakasalig ang ating kalakasan doon sa kaisipan na tayo nung wala namang karamdaman. Kundi tayo kay Kristo lamang nakasalig. Yung ating kaisipan, yung ating katatagan. Kung tayo ay built up kay Kristo, kung tayo ay pinalakas sa pananampalataya, yung Holy Spirit na nasa sa atin, yan yung gumagabay sa atin para hindi tayo maapektuhan, para hindi tayo madaya. Kasi sa verse 9, ito na yung patuloy ng Colossus 2, ang sabi rito, mag-ingat kayo, sabi nga Apostol Pablo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng tao at mga lintuntunin ng mundong ito at ang mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Kaya napakahalaga ng sinasabi ng Apostol Pablo, yung katatagan natin sa pananampalataya, yung ating maliwanag na kaisipan. Ang sabi rito, hindi nakasalig dun sa mga tradisyon. Hindi nakasalig sa karunungang pantao, kundi kay Kristo lamang sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Kaya sabi nga, kahit mga Kristiyano,
ay patuloy na nadadaya, nadideceive. Kapahayagan na may problema doon sa pagkakakapit, yung pagiging rooted kay Kristo kung sa mananampalataya. Sabi sa Mateo 24:24, sapagkat naililitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya para kay Apostol Pablo, sangay sa ating pag-aaral, upang tayo patuloy na maging matatag na nakasalig kay Kristo, lumalakas sa pananampalataya at lumalago at nagpapasalamat sa Kanya, dapat huwag tayong makabilang doon sa mga anak ng Diyos na natataya lagi na kaaway. Dapat maliwanag sa ating kaisipan kung ano yung ating pinaniniwalaan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo lamang, walang iba. Hindi sa pamamagitan ng ating kabaitan, hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa habag lamang ni Kristo. At hindi na tayo dapat magaya doon. Hindi tayo maligaw. Yun yung una. Be free from deception. Sa ngayon pa Apostol Pablo, para mangyari sa atin yung pagiging rooted in Christ. Pangalawa, be free from condemnation, sa paghatol. Ang sabi rito sa verses 9 to 15, yung unang verses, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. At sabi rito, na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ang tinutukoy ditong power and authority, ito yung mga demonic forces outside yung sa kapangyarihan ng ating Diyos. Nang sabi rito, kahit yung mga demonic forces, walang magagawa sa ating Diyos. Pero sabi nga, pero yung same authority na yon ng ating Panginoong Jesus, na yung lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan ay nasa ilalim ng kanyang paa, yun din ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin, na mapapangbabawa natin ang lahat ng yun. Ang sabi rito sa Lucas 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at ang mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit sa inyo. Diba? Bakit dumadating sa isip natin na para bagang tayo ay may kakulangan? Bakit dumadating sa isipan na tayo bagang tayo ay nakukondem under na condemnation ng sumpa? Samantalang kung i-claim natin sa buhay natin yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan. Kahit ang mga alakdan, ang ahas, kaya niyong tapakan. Ano mang kapangyarihan ng devil, walang magagawa sa inyo. Sabi, walang makapananakit sa inyo. Pero yung ito pa rin yung same enemy na tinutukoy ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, na hanggang sa ngayon, makapananakit sa atin. Ito pa rin yung nakaka-epekto sa ating buhay. Ito pa rin yung naglalagay ng kasinungalingan, ng pagwasak, maging sa kanyang iglesia. Nakapangyayari pa rin siya. At dahil dito, yung pagnanais natin na magawa yung pinaka-the best para sa Diyos, nakakatunan. Di ba dumadating yung time? Bagaman tinanong ko kanina, gusto natin lahat na tayo sa pagpunta natin sa bahay-sambahan ay magawa natin yung the best para sa Diyos. Pero may mga times na tayo nasa loob ng bahay-sambahan, parang masyado tayong yung para tayong may pako, marami tayong alalahanin, di ba? Na dahil dito hindi natin magawa yung best na pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Paano magagawa ng isang tao yung pagpapasalamat sa Diyos kung ang nararanasan niya ay tila baga kakulangan? Ang iniisip niya ay ang laki ng kakulangan sa kanya. Diba? Yun yung humahadlang yung kaaway. Inilalagay niya sa ating isipan yung mga kaisipan. Wala tayong magagawa. Inilalagay niya sa ating isipan na kahit ano gawin mo, hindi pa rin babago.
Wala nang pag-asa. Hindi na matutugon ang panalangin mo. Ang dami mong problema. May mga nagagalit sa iyo. Na dahil dito, kapag yan ang laman ng ating isipan, miski sa panahon ng pagsampa, na-apektuhan ibigay natin yung the best sa Diyos. Kaya sabi rito, maging malaya tayo doon. Kasi ang trabaho talaga ng kaaway, yung tayo ay sulan. Yung sabihin ng mga bagay na negatibo. Lagyan tayo ng kasinungalingan sa isipan. Yun lamang tayo mananalangin. Ano yung kasinungalingan na inilalagay ni Satanas sa ating isipan? Yung pagdududa. Ano sabi ng Diyos? Kaya tayong pagalingin. Walang anumang karamdaman ang hindi nga pwedeng pagalingin. Lahat kaya. Ano yung nilalagay ni Satanas? Binibigyan tayo ng pagdududa. Hindi ka gagaling. Diba? Kaya dahil dito, yung pagiging nakasalig kay Kristo, rooted in Christ, built up in Christ, nagpapasalamat kay Kristo, hindi natin tuloy magawa yung best. Kasi bakit? Ang tingin natin, under condemnation tayo. Ang sabi sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Diba? Ito yung napaka-popular na talata ito eh. Patungkol doon sa Holy Spirit. Ng ating Panginoong Jesus, after na siya nabuhay na matuloy at umakyat, iniwan niya yung Holy Spirit eh. Ang sabi nito, tatanggap rin ninyo ang kapangyarihan pagbabasa inyo ng Holy Spirit. Pero anong ginagawang pandaraya ng kaaway? Ano sabi nito? Anong purpose? Kaya tayo binibigyan ng kapangyarihan. At kayo'y magiging mga saksi ko. Pero tumitigil tayo dun sa lugar, dun sa yung meron tayong Holy Spirit at tumanggap tayo ng kapangyarihan. Pero yung purpose ng God, kung bakit ibinigay sa atin ito na maging witnesses, hindi natin magawa. Yung the best, hindi natin magawa. Kasi bakit? Nilalagyan nila tayo ni Satanas ng kasinungalingan sa isipan, ng takot. Sa Roma 8:15 sabi rito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap. Gaano katinding pagpapalakas loob sa atin ito, mga kapatid? Gaano katinding empowerment ito ng salita ng Diyos? Ano sabi? Binigyan tayo ng Holy Spirit, ng kapangyarihan, at tayo magiging mga witnesses. At ang sabi pa rito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo'y maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama. Ito yung pinapaalala ng Diyos sa atin. Yung napakalaking kapangyarihan, yung karapatan meron tayo dahil sa tayo ay anak ng Diyos. Ano sabi dito? Kayo'y gawing mga anak ng Diyos. At bunga ng ating pagiging anak ng Diyos, meron tayong kapangyarihan. Hindi tayo saklaw ng sumpa. Kaya dapat huwag tayo nag-aalala doon sa mga kasinungalingan na nakaaway at takot. Diba? Di ba bagaman tayo sa ating lahat naman tayo nakakaranas. Pero kaya tayo tinuturuan ng Diyos ng kanyang mga salita upang tayo patuloy na matuto tumatag sa pananampalataya. Diba? Dumadating pa rin yung time sa buhay natin na nagdududa tayo. Kung yung bang isang bagay na gusto natin gawin para sa Diyos yung mangyayari. Nakatingin tayo dun sa mga resources na meron tayo. Halimbawa, sa pag-church planting. Siyempre, pag ito nag-church planting, mga kailangan pa na naman ng pagpapatayo ng bahay o kailang pambili ng lupa. Di ba? May mga katanungan, kaya ba natin bumili? Kaya ba natin magtayo? Meron pa tayong magagamit na manggagawa? Bakit? Tayo ba naglalagay? Tayo ba nagpo-provide ng pinansyal? Tayo ba nagbibigay ng talent sa mga manggagawa? Tayo ba pumipili? Hindi. Ang Diyos
Kaya kapag gano'n na magiging kaisipan natin, ano yung ating magiging pagdududa? Ano yung ating takot? Di ba dapat wala? Yung mensahe ngayon, inaalis ng Diyos yung takot. Lalo na sa panahon ito na punong-puno ng karamdaman, ng mga viruses. Di ba? Hindi naman ibig sabihin kung tayo nag-iingat ay tayo natatakot. Di ba? Kasi yung lahat ng sakit na yan, napagtagumpayan na natin ang Panginoon Diyos. Nakakaranas tayo pero kaya tayo pagalingin ng Diyos. Pinararanas pa rin tayo bilang bahagi ng pagsubok. Upang malaman ng Diyos, ikaw ba'y magtitiwala pag ikay nagkasakit? Pero sabi ng Diyos, napagtagumpayan na natin lahat. May kapangyarihan ka. Ang kailangan mo lamang ay panampalataya ang tanggapin. Sa verse 13 ng Colossus 2, sabi rito, kayo yung dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na di saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo, pinatawad niya sa ating mga kasalanan. Alam niyo, ito pa rin yung isa sa maraming tao kaya hindi sila lubusan pa rin na makapaglingkod sa Diyos. Yung anino ng kanilang nakaraang buhay, yung pa rin yung para bagang dala-dala na kahit sila'y pinatawad na ni Kristo, sila'y nilinis na ni Kristo, pero yung pa rin yung bagay sila dala-dala eh. Na para bagang, oh, hindi ako, kasi ako'y ganito ka dati buhay ko. Yung condemnation sa sarili. Pero sabi ng Diyos, kapatid, kung tayo tunay na tinanggap si Kristo, dapat yung lahat ng mga kasalanan ginawa natin, huwag nang babalik. Pag inihingi mo ng tawad, panampalatayanan mo na pinatawad ka na ng Diyos. Kasi kung hihingi ka ng tawad sa Diyos, tapos ikaw mismo naniniwala na hindi ka pa pinatawad, may problema niya. Diba? Dapat buong puso, paniwalaan. Ang sabi rito sa verse 14 ng Colossus 2 na ating pinag-aaralan, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat ng alituntunin laban sa atin. Pati ang pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Naniniwala po ba tayo na napagtagumpayan na ni Kristo ang krus? Ang kamatayan, ang kasalanan, karamdaman, lahat yan. Ang sabi rito sa verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ito yung demonic influence. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kapatid, ito ang sinasabi ng salita, naniniwala ko. Yung bang pananampalataya mo ay matatag na rooted in Christ. Mahalaga yun. Kaya nakakatuwa din si Apostol Pablo sa kanyang panulat nito Yung tema na ibinigay niya sa atin na nasa verses 6 to 7, hinuyag niya 8 hanggang 23 na kabuuan para tunay na makita natin ang ating sarili. Tayo ba'y tunay na nakasalit kay Kristo? Tayo ba'y tunay na lumalago sa pananampalataya? At bunga ng ating pananampalataya na yon, napagpapala tayo at tayo nagpapasalamat pa sa Diyos. Yun ang pangalawa na napakahalaga. Maging malaya tayo doon sa kung anumang mga bagay na nangyari sa atin, yung condemnation. At yung panghuli, pangatlo, maging malaya tayo doon sa mga pinagawian, yung mga tradisyon. Be free from traditions. Ang sabi rito sa verses 16 to 17, kaya huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat. Alam niyo, napakahalaga. Marami pa rin nakapaniwalaan na para maligtas,
kinakailangan sundin yung 10 utos ni Moses. Yun ang paniwala. Para maligtas, kinakailangan sundin yung 10 utos ni Moses. Pero ang salita ng Diyos patuloy na napagpapaala sa atin. Sa John 14:6, ano sabi? Ni Kristo, ako lamang ang daan. Kung dahil sa nagagawa mo ang 10 utos, kaya ka maliligtas, isa ka sa daan. Sinasabi mong sinungaling si Kristo. Kasi sabi ni Kristo, ako lamang ang daan. Through Him, pupunta ng langit. Eh kung sa pamamagitan pala ng sarili mong kakayanan, kaya mong pumunta ng langit, nagsisinungaling si Kristo. Pero siyempre, ang kautusan, hindi pinapawalang bisa pa rin yan. Yan ay salamin. Alam niyo po, ang kautusan, yung 10 Commandments, specifically yung kay Moses, upang ipakita sa atin na tayo makasalanan. Hindi upang tayo tubusin. Yan ang kautusan. Para lang makita natin na tayo makasalanan. Pero yung kautusan na yan, hindi yan makapag-aalis ng ating kasalanan kapag ginagawa natin. Si Kristo lamang ang naglinis sa ating kasalanan. Si Kristo lamang ang gumawa ng lahat para yung hindi natin kayang gawin na kautusan ay nagawa natin dahil kay Kristo. At kung tayo ay tunay na rooted kay Kristo, tunay na tayo may relasyon kay Kristo, yung mga nasa kautusan na yan, dapat yan ay nasasalamin sa ating buhay. Bunga yan ng kaligtasan tinanggap natin kay Kristo, kaya natin nagagawa. Hindi kaya tayo may kaligtasan kasi ginagawa natin. Magkaiba yun. Matagal nang naririnig yung paturuan. Pag sinabi mong ikay ligtas, pag sinabi mong ikay rooted kay Kristo, ikay nananampalataya kay Kristo, yung mga utos niya dapat ginagawa mo. Katunayan, na totoo yung sinasabi mo. Mahalaga yun. Ang sabi rito sa verse 10 to verse 18 to 19, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba, false humility, at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang pangitain. Ngunit ang totoo, sabi ni Apostol Pablo, nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa Kanya ang mga bahaging ito sa pamagitan ng kasukasuan at mga ligid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pagunlad na ninanais ng Diyos. Ano yung very, very clear na binanggit dito sa verses 18 to 19 nito? Ano yung nais na ating Panginoong Jesus? Palakasin ang katawan. Pag sinabi katawan, ang tinutukoy dito yung katawan ni Kristo. Hindi pwedeng ang malakas lang yung kamay. Ang intensyon ng Diyos, palakasin yung buong katawan. At kapag malakas ang buong nating katawan, yan ay kapahayagan ng katawan ay nakasali kay Kristo. Ang sabi sa Kalong Korinto 3:12-18, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, para pagtibayin ng kanyang sinasabi sa Colosas. Dahil sa pag-asa namin yan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalakbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang yun. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo. Kaya't hanggang ngayon nananatili ang talakbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumalapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong,
nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa maging kalarawan niya. Alam niyo po yung sinasabi rito na maging malaya tayo sa mga tradisyon. Kapag tayo, kasi at tinukoy dito na pinagkukunan ng tradisyon ay yung lumang tipan at specific yung binanggit ng mga sinulat ni Moses, marami pa rin tao ang alitin ng tradisyon. Mga pamahiin. Kapag tayo ay nakasalit sa mga ganun, may problema tayo doon sa ating pagkakaangkla sa Diyos. Dalawa ang ating pinagkakaangklahan. Nakaangkla tayo doon sa mga tradisyon at nakaangkla tayo sa alam nyo, buong buo at napakaliwanag sa atin. Lalo tigil sa iglesia ito. Yung binabanggit na araw ng pamamahinga o yung Sabat, yan ay bahagi ng tradisyon na binanggit ng una. Sabi rito, yung maging yung araw ng pamamahinga, yan ay anino lamang ng mga bagay na darating. At ito, yung pangyayari na si Kristo ay inialay na matay at muling nabuhay. Lahat ng iyon naganap na niya. Ang kailangan na lamang natin, palayain natin ang ating isipan na si Kristo na lamang, hindi yung mga tradisyon na yan ang daan para tayo patuloy na maging matatag sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay hindi sa kung anumang mga bagay, kundi kay Kristo lamang. Wala nang iba. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa huling bahagi nitong kanyang Colosas 2, simula 20 hanggang 23, ito yung huling talata. Sabi dito, namatay na kayo kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga tuntunin tulad ng huwag kang hahawak nito, huwag kang titikim niyan, huwag gagalawin niyon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng mga tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa verse 23, huling talata, sabi dito, sa kaanyuan, para nang ayon sa karunungan ang ganung uri ng pagsamba. Pagpapakumbaba, pagpapahirap sa sariling katawan, ngunit ang mga ito'y walang silbi. Sa pigilin, napigilin ang hilig ng laman. Alam niyo, mga kapatid, ito yung wala akong dinagdag dito. Ito yung eksakto na sinabi ni Apostol Pablo. Sabi rito, ngunit ang mga ito yung walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Ano pa yung sa tingin natin ay mga tradisyon? Yung ating kinagawian sa matagal na panahon. Ano pa yung mga tradisyon na hanggang sa ngayon ay naging saligan ng ating buhay spiritual? Lahat wala na. Itatali lamang tayo nun. Kapag meron pa tayong bahagi ng ating buhay na tila tayo alipin pa ng tradisyon na walang kinalaman doon sa sinasabi ni Kristo na manampalataya ka, kay Kristo maliligtas ka. Kapag meron pang iba na pinaniniwala tayo po doon, may problema tayo. May problema tayo. Si Kristo lamang. Yung mga tradisyon na yan, depende. Nagbabago yan, depende kung sino ang mga namumuno. Pero salita ng Diyos, hindi nagbabago kahit sino pa ang namumuno. Isa lang yan. Ang tradisyon, ang pundasyon yan, yung ginasa natin, ay tungkol sa mundo. Pero ang pundasyon ng iglesia, ang salita ng Diyos. Maging malaya tayo doon. Maging malaya tayo doon sa tinatawag na deception. Huling mga talata na nais kong banggitin, Marcos 16:17 hanggang 18. Ang mga sumasampalataya, tayo yun, ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala.
Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Alam niyo itong nakatala na ito sa Marcos 16:17-18. Magkakaroon lamang ito ng kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa atin kung tayo ay rooted in Christ. Kung tayo ay lumalago sa pananampalataya, kung tayo ay napagpapala at patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Huwag nating i-claim itong mga bagay na ito na tayo naman ay hindi rooted in Christ. Ang mga bagay na ito'y kapahayagan sa ating sarili, malalaman natin kung tayo ba ay tunay na nakaangkla. Ang pananampalataya natin ay tanging kay Kristo lamang at wala nang iba. Ulitin ko, yung tatlong bagay na dapat natin gawin o mangyari sa atin para yung the best ay magawa natin para sa Diyos. Be free from deception. Huwag tayong pagdadaya. Kaya tayo may salita ng Diyos na nagriyan para tayo may gabay. Huwag tayong papadaya. Be free from condemnation. Nilinis na tayo ng Diyos. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Huwag mo nang dalahin yun. Kung naniniwala ka na nilinis na tulad ng niebe ng ating Diyos, huwag mo nang bitbitin pa ulit. Para maging malaya ka na gawin yung the best para sa Diyos. At yung panghuli, maging malaya tayo sa mga tradisyon. At kapag nangyari itong tatlong bagay nito sa ating buhay spiritual, kapahayagan na yung sinabi ni Apostol Pablo sa ating tema, nangyayari sa ating buhay. At ang dulo nito, yung kapangyarihan at kabanalan na kung saan tanging sa Diyos lamang nagbubuhay. So umagang to, patuloy na nawa ang salita ng Diyos. Huwag darating sa isipan natin na ang topic na naman ng pastor ay tungkol sa tema. Kaya po tayo may tema para doon tayo mag-focus. Kaya yung kung meron tayong ganong katanungan, yan ay pandaraya, deception, Satanas. Kasi kapag tayo nakarinig na naman ng rooted in Christ, at para bagang tayo ay nauuta dahil ganun lagi ang narinig natin, deception yan, ng kaaway. Deception. Huwag natin hahayaan. Kasi ito'y buhat sa salita ng Diyos, at kahit araw-araw, ulit-ulitin sa atin ang salita ng Diyos, hindi tayo dapat nagsasawa. Dapat lagi tayo nananabik sa salita ng Diyos. Patuloy na tayo mapagpala ng kanyang mga salita. Sa umagang to, ang dalangin ng iyong lingkod, manatili tayong nakakapit kay Kristo. Matatag na umaasa sa Kanya at nananampalataya, at lagi tayong maging magpagpasalamat sa Diyos anuman yung nangyayari sa ating buhay. Purihin ng Diyos, palakpakan natin siya. Tayo lang kayong tumayo, tayo manalangin.